ngayong umaga ay ialay natin ang araw na ito sa Panginoon. Buksan natin ang ating puso at ibigay natin ang pinakamainam na pagsamba sa ating Diyos. Hallelujah! Kaya inaaniya ko po ang bawat isa na tayo po ay pumikit. At pwede po bang bago tayo manalangin ay kausapin lang natin ang Panginoon at magsabi tayo ng mga pasasalamat natin sa Diyos sa lahat ng bagay na ginawa niya sa atin. Ito po yung moment na pwede po tayong magpasalamat at magpuri sa Diyos. Hallelujah! Salamat po Diyos. Tunay na napakabuti mo aming Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Salamat Panginoon. Salamat sa iyong banal na presensya, Panginoon, na aming nararanasan, Diyos. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa isang bagong araw na ibinigay mo sa amin upang kami ay makapagpuri sa iyo, Panginoon. Bagamat, Panginoon, iba't iba ang nangyayari, Panginoon, sa bansa, Panginoon, sa mundo namin, Panginoon. Salamat, Lord, dahil mayroon pa rin kaming pagkakataon para magsama-samang magpuri sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord, dahil kahit umulan, bumabagyo, Panginoon, ito ay hindi adlang, Panginoon, upang purihin ka namin, aming Diyos. Sa araw na ito, O Diyos, wala kaming ibang gagawin, Panginoon, kundi parangalan ka lamang, Panginoon. Hayaan mo, O Diyos, sa umagang ito, ikaw ay aming maitaas, Panginoon. At sa aming pagpupuri at pakikinig ng iyong salita, Panginoon, nawa ay makapagbigay kami ng papuri at pagsamba, Panginoon, sa iyo, Lord God. Nawa ay mapapurihan ka namin, O Diyos, sa Espiritu at sa katotohanan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Gabayan niyo po kami all throughout this day, Panginoon. At hayaan mo, Panginoon, na maranasan namin ang presensya mo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Purihin ka, aming Diyos. Salamat, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Malaya po tayong pumalakpak, sumayaw para sa Panginoon. Ibigay po natin ang pinakamataas, pinakamainam na pagsamba para sa Kanya. Hallelujah!
Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Come on, church, let's sing. Buhay ko nang purihin ka. Buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka. Buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan. Buhay ko na, O Diyos. Buhay ko nang purihin ka. Buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Kami magsasaya, kami magsasaya, kami magsasaya sa piling mo. Hallelujah! Magsasaya kami, Panginoon, sa piling mo. Sambahin ka, O Diyos. Salamat, Ama. Hallelujah! Come on, let's give praise to our one and only God. Jesus! Jesus! Hallelujah! Amen. Hallelujah. Purihin po natin ang Panginoon. Tunay, O Diyos, na napakabuti mong Panginoon sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat, O Diyos, sa buhay na walang hanggan. Salamat, O Diyos, sa buhay mo na iyong inaalay para sa amin. Salamat, O Diyos, bagamat hindi kami karapat-dapat, Panginoon. Kami iyong pinatawad. Kami ay nilinis at minahal ng buong mundo, Panginoon. Salamat, O Diyos, dahil natagpuan namin ang
mamalagi sa presensya mo natagpuan. Ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Hangad ko ikaw, O Diyos. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo natagpuan. Ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Hangad lang ay mamalagi sa presensya mo natagpuan. Ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako iyong pinalaya.
Please. Good morning po sa bawat isa. Please be seated. Yan. Muli, isa pong pinagpalang umaga sa bawat isa sa atin. Yan, kung napapansin nyo po ay nandito ang ating mga kapatid from CTTP and IGM churches. Muli, pwede bang tumayo po kayo? Yan, welcome natin sila. Yan, praise the Lord po. So kahapon pa sila narito at dahil yun nga po, malapit na ang ating Philippine Glow of Love number 24 ay nagpe-prepare po sila at napili nila ang ating iglesia upang pagdausan po ng kanilang pagpapractice. Pero bukod doon, ang alam ko ay every time na kung saan man sila magpapractice ay pinaglilingkuran na din nila yung mga simbahan na kanilang pinupuntahan. Kaya marami pong salamat. Na-bless ba kayo sa ating awitan kanina? Yan. So, andito po ang iba't ibang churches from CTTP, merong from Rock District, SBC, merong at IGM, Riga. So, galing pa sila sa Bicol. Andito sila. Yan. Gusto ko lang ding, ano nga bang yung song leader natin kanina na, si Sister Angela, siya po ay estudyante ni Pastor Eds na galing Mindoro, napadpad sa Manila at anong tawag doon, parang in-endorse po sa SBC. Siya po ay naglilingkod sa SBC for how many years na? Si Sister Angela. So, yan. Malapit po kasi din sa amin si Pastor Eds, kaya nung nalaman namin din na na-endorse siya sa SBC at nakikita namin nagpapatuloy at lumalago, kami po tuwan-tuwa din. So, maraming salamat po sa inyo. So, hindi lang po sila maglilingkod sa pamamagitan ng paglilid sa ating praise and worship, kundi meron po tayong special speaker. Ayokong tawaging guest kasi kapamilya natin siya. Yeah. So, parang nung huli, alam ko, kasama nila sa paglilingkod sa Panabo, yung ilan nating mga kapatid. So, hindi siya iba sa atin. Siya po ay ating kapatid at lingkod ng Panginoon. Siya po ang magdadala ng mensahe ngayon. Kaya kung ano man po ang nihanda ng Panginoon para sa atin ngayong araw ay patuloy na nating matanggap. So, hindi ko na po papahabain. Ini-introduce ko po ang ating pong magiting na manggagawa ng Panginoon. Siya po ay pastor from Rock District and also may mga outreaches siya. Kabilang na nga po yung itinayong outreach church natin doon sa Candelaria. Siya din ay part ng discipleship team. And also, member siya ng National Board of Trustees. So, let's welcome Pastor or Reverend Sherwin Sandoval. Yan. Morning po sa inyo lahat. Yan. Pakibati rin yung katabi mo. Magandang umaga. Yan. Yung topic ko po, kasi sinabi ni Pastor RJ, it has to do something with discipleship. Sabi ko, sa tingin ko, madami na naman sinere si Pastor Volter tungkol sa discipleship at si Pastor RJ, no? Well, actually, in line pa rin naman siya sa discipleship. Whatever we do, talagang patungo palagi sa discipleship. So, whether we like it or not, Matthew chapter 28 will tell you that Jesus commanded us to make disciples. Di po ba? So, kasama na to, it's all part of our life as being Christians. No po? However, hindi po naman sinasabi na tayo po ay perpekto. Tama po ba yun? Everybody's looking for something. Meron pa tayong hinahanap sa buhay natin, kahit anong point ng buhay natin, whether you're young, middle age, you're working sa working class, and even dun sa mga adults, may mga trabaho na, may mga apo na, mga grandparents, we are searching for something in this life, no po? And minsan, parang hindi na-feel yung void, yung emptiness, no? Kahit pa
tumatangis ka na, Lord, ano ba ito? O, nagpe-praise and worship ka, you're crying out, and still, meron pa rin yung void, no? Sometimes we all pass through that stage sa buhay po natin. Eh. Kaya po, the title for this morning is, do you really know what you're searching for in this life? Dapat nga, legacy yung aking itatopic ngayon. Pero I think before legacy, we should know what we are really searching for sa buhay po natin. Kasi ako personally, dumadaan po ako sa stage na naghahanap din. Alam niyo yun? Alam nila Pastor Voltaire yan. There was one point in time na parang ayoko na magpastor eh. Di po ba? Parang ang hirap-hirap ng ano. Dati po, I used to be, kagaya po ninyo, yung mga nagtatrabaho sa corporate, no? For the last 11 years, nag-work po ako, palipat-lipat from Makati to kung saan-saan dyan sa Manila, no? And I feel like, yayaman ako dito eh. Pero still, sabi, parang nilagay ng Lord yung impression na meron pa eh. Kasi meron pang kulang sa akin eh. Hindi ko malaman. And that is why most of us are like blind people walking blindly in this world. If you know what I mean. No po? Kaya we really need to know, no? Sabi po ng Jeremiah 29, bilang paggalang lang po sa salita ng Panginoon, maaari po ba tayong magsitayo at basahin po natin dalawang lengguwahe, no? Sa English. Ready, go? Sa Tagalog po? Panginoong Ama, salamat po sa umagang ito. Hayaan niyo po, Panginoon, ng inyong lingkod ay maibahagi ng tama, Panginoon, ang nais mong ipabatid sa bawat isa ngayong umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Tayo po'y makakaupo na, no? So, if we try to look at the passage, no? You will seek me and find me when you seek me with all of your heart, no? Bakit kaya, no? Because this time around, remember, 500 something years sila po'y nabihag sa Ehipto, no? And after that, may kalayaan muli sapagkat yung second generation nakapasok sa promised land. In other words, nakatamasa po sila ng kabutihan at kasaganaan ng buhay. Pero, pambihira, ginaya pa rin nila yung kanilang mga ninuno. At ano nangyari? They were now exiled. Nabihag na naman sila ng 70 taon sa Babylonia, no? And people are really, parang ang tigas-tigas ng kanilang damdamin, Kaya naman, nung nakita ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta ang kanilang pagpapakumbaba, nahihirapan ni sila eh. Alam nyo, at one point in time sa buhay po natin, nabibihag po tayo ng ilang mga bagay. Tama po ba yun? Hindi mo lang alam, pero nabibihag na tayo sa pera, sa trabaho, trabaho. We don't live to work lang. Di po ba? We don't live to work. There should be a higher purpose for that. No po? We don't just work because you want money. Pag money lang, alam nyo, maraming mga mayayaman, nababasa ko lang kasi hindi naman ako mayaman eh. Hindi ko alam yung pakiramdam ng bilyonaryo eh. Hindi ko alam yung pakiramdam nila diskaya eh. Pero one thing is for sure, hindi sila masaya. Oo nga, may elevator yung bahay nila. Kung pwede nga lagyan ng escalator, lalagyan pa yan eh. No? But are they happy? Are they fulfilled? Of course not. Kasi lahat ng kasalanan ay hinahabol tayo palagi. No? Be sure your sin will find you out, sabi ng salita ng Panginoon. Kaya napakahirap, no? Kaya dito, nakita ng Panginoon yung pagod na puso't damdamin ng kanyang mga anak at ang pangako niya, ililigtas ko ito. Amen po ba? Sa buhay po natin, kahit napapagod ka, umalis ka man sa simbahan, lumipat ka man ng ibang simbahan, talon ka ng talon, pero babalik ka pa rin. Kay Pastor Voltaire at kay Pastor RJ. Di po ba? Why? Sila sila ang naglagay sa inyo ng seed. Amen? Nilagyan ng Panginoon, inutasan si Pastor RJ at Pastor Voltaire na lagyan ng seed. Kaya babalik at babalik whether you like it or not. Nakita ng Panginoon yun sa kanyang mga anak. Kaya sinabihan niya, you will seek me and you will find me. Amen? And when you seek me with all of your heart, you will surely find me. Kaya hindi pwedeng half-hearted eh. Gusto mo lang makita ang Panginoon pero hindi mo naman siya gusto sundin. Gusto mo lang siya maranasan kasi gusto mo lang yung pagpapala niya pero pag okay ka na, wala na. Umaalis na naman tayo. You've got to seek Him with all of your heart. Remember the greatest commandment?
You should love the Lord your God with all of your heart, soul, mind, and strength. Di po ba? So here, you should be seeking God with all of your heart. So yun yung pangako sa mga tao, no? Na talaga namang pag hinanap mo ako ng lubusan, pag nagpakumbaba ka, kapag sumunod ka sa Kanya, matatagpuan mo at masusumpungan mo ang Panginoon. Not just because of blessings. Ang blessing kasi na nararanasan natin at gusto natin mangyari, yung parang may dolyar yung mata mo. Hindi yun yung pagpapala. Ang pagpapala ang sinasabi ng Panginoon, yung mga bagay na hindi kayang sirain ng mga o mabukbok o makalawang o mga maalikabukan, hindi. Ito yung mga bagay that will not be stolen from you. And those are things from above. Ano po? And I also speak in behalf of ng mga youth, no? You may be sitting here, ano ba pinagkasabi nitong pastor na ito? Soon you will understand. Wait for your time. I did. Nung inantay ko yung Panginoon, 38 years old ako eh. Tinawag ako ng Panginoon, ano? And when your time comes, you will understand, no? Sabi po dito, no? Many people are searching for happiness, yet end up being lonely. Do you feel me? Siyempre, walang sasagot. Many people are searching for happiness, yet end up being lonely. They do not know what happiness they are seeking. Kaya malabo eh. Gusto mo lang maging masaya. Ano ba talaga yung kasiyahan na hinahanap mo? They always find temporary happiness. Very temporal. Panandalian lamang. Kaya pag humupa na, ayun, naghahanap na naman. They do not know that real happiness can only be found in Jesus. I'm speaking of discipleship here. Meron pa rin, Pastor RJ, no? Lusot pa rin talaga, no? Kailangan eh. Ano pa? Many people are searching for the truth, yet find none. Hanap ng katotohanan. They do not know what truth they are seeking. They always find truth in lies. Nahahanap ang katotohanan sa kasinungalingan. Kaya nagpatuloy na ng pamumuhay sa kasinungalingan. They do not know that the truth can only be found in Jesus. And it's sure fact, no? Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Sinabi ni Jesus to, kaya sa tingin ko, reliable ito. No po? The only thing is that people do not understand. Or they don't want to understand. Yung mga bagay, no? Ano pa? Many people search for true love. Ayan. Pastor naman, at bakit ganyan naman pinag-uusapan natin? Alam mo naman, nakaantig yung aking damdamin. They search for true love, yet end up in the wrong relationship. Do you feel me? Mga kabataan, mga working class? They do not know. Thank you for saying that, no? They do not know what love they are searching for. Ano ba talaga yung love? Ano ba gusto mo, nanay o tatay? Aruga ng mga magulang? Nagkamali ka? O katulong ba? Kaya ginawang katulong? O ano ba yung nanap po? Punching bag? Kaya binagbubugbog yung mga asawa? You don't know what you're searching for, what you're looking for. Ito pa nangyari. They always find love in lust. Sabi ng iba, bastos ka, pastor. Pinag-uusapan mo ang sex, ang lust sa loob ng simbahan. Dapat ka pinag-uusapan dito. Kaya yung iba, hinahanap to sa labas eh. Amen po ba? Nag-usap kami ni Pastor Volter pati ni Pastor RJ. It should be done here. Pinag-uusapan para dun sa labas, alam nila, mali ka kapatid. Masama yan. Kasi sa church namin, pinag-uusapan yan na hindi yan mabuti. They do not know that true love can only be found in Jesus. You don't just look for beautiful people. Kunyari, beautiful ka, ay kailangan beautiful din. Gwapo ka, kailangan patas sa akin yung maganda rin. Sabi ko nga sa mga youth ko may ka-classmate kami dati, ganda-ganda talaga, pati yung lalaki, gwapo. Nagkatuluyan sila, tapos nakita kami sa Dasmariñas, ano nangyari? Yung lalaki, wala nang buhok. Kasi edad ko pa, mas matanda sa akin ng mas matanda, mukha siya mas matanda ng 10 taon sa akin, ano? Yung babae, nalos siyang na, ang daming anak. What happened? Beauty is fleeting and deceitful. You want true love? You find love dun sa merong mabuting karakter.
Hindi mawawala yan, lalo na kung yan ay grounded and founded in Jesus. Amen? Yan ang hanapin natin. Ano po? Ano pa? Many people are searching for instant success. Mahilig tayo sa instant eh. Instant coffee, instant noodles. Puro instant lahat, kaya tuloy instant sakit. Di po ba? Yet end up in compromising situation. Tama po ba yun? Basta mabilis. Talagang kompromiso nga abutin natin yan. Di po ba? Kagaya ng mga sikat na sikat po ngayon na balita. Kaya gusto-gusto ng mga gagraduate ng civil engineering sa DPWH eh. Instant kasi pera, milyon. Ang basura nila ay bilyon. Gusto ko yung basurang yan. They do not know the true meaning of success that they dreamed of, right? Kaya naman, they always find success in wrong ways. Amen? They do not know that true success can only be found in Jesus. Sabi nga nila, pastor, wala kang pera eh. Oo, wala nga akong pera, kapatid. Nasasaktan ako pag wala akong pera. Nasasaktan ako pag tuwing nilalagay ko yung kamay ko rito, nabubunot ko candy. Sakit eh. Pero alam ko, one day, itong kapigatian nito sa mundong ito, hindi po maikukumpara, sabi ni Pablo, sa ating madadatnan doon. Amen? No po? Pero hindi ko naman sinasabi, huwag ka magtrabaho. Hindi ko rin sinasabi, magpakapulubi ka sa labas. Gawin mo ang tama. Sabi mo sa katabi mo, gawin mo yung tama. Di po ba? Ito pa, Many people are searching for wisdom yet end up in foolish ways, right? Hanap ng mga full of wisdom na mga libro, mga Hinduistic na mga bla bla bla, Ang daming mga yung mga Greek mythologies na mga quotation, etc. Ang dami, Yet end up in foolish ways. That is why ang dami-daming relihiyon sapagkat akala nila yan po yung tama, Meron pang mga nakalimutan ko yung Zoantist ba yan? Yung, basta may mga gods na mga ang dami, may Scientology pa, may pa, and so much more. And yet, wala nangyayari. So what? Pero tayo, bilang anak ng Panginoon, what happens to you? There is a beautiful sense of transformation in us. Amen? Kaya naman, sino mag-aakala ang ating pastor na magiting, ating direktor na si Pastor Volter? Hindi ako sumisip-sip, pastor, ha? Pero, land bank na vice president, and here he is. Mas mataas yung calling niya ngayon. Amen? Ganon din po tayo sa buhay po natin. Do not be content na maganda na yung position mo ngayon because there is a greater and higher calling besides what you are achieving right now. Ano po nangyayari? They always find foolishness instead of wisdom. Hanap ka ng wisdom dahil hindi mo nahanap sa Panginoon, nahanap mo sa foolishness. Ano po? What are you really searching for in this life? This is a very good question. You can ask yourself. Palagi ako pag nag-preach ako kung saan-saan, sa Davao, sa ibang mga churches, I always tell people, look at the mirror. Don't just look at your hair, your eyebrows, your beautiful face. That's nothing. Look beyond what you see. Sa Tagalog po, wag lang yung pangharap, panglabas na anyo. Bagkus mas suriin natin mabuti kung sino ako. Di po ba? You want to live legacy? A good legacy? Tingnan mo yung ugali natin. Oo, meron tayong magaspang na ugali. Pero wag natin panindigan yung ugaling yan. Learn to be corrected. Have a teachable heart. Learn to be rebuked. Learn to forgive. Kaya yung mga taong marunong magpatawad, yung mapagpakumbaba, mas bata silang tingnan. Tingnan mo yung katabi mo. Di pa ba? It may sound funny to you, but it's true. Tama po ba yun? Look. Mamaya, pagtingin mo sa salamin, hindi lang ganun ang ganun. Ganun ka pa. Ganyan ka po. Iba ka talaga. Iba ka nga. Kasi pag tinuturo mo yun, iba ugali mo.
Alam nyo, nagpapatawa ako ha. No, I'm dead serious. Whenever you look at yourself sa mirror, you don't just appreciate what's outside. You've got to go deep beyond. Kasi yan ang legacy ang may iwan mo sa mundong ito. Jeremiah 29:3, Jeremias, kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan. Kung buong puso ninyo akong hanapin. Number 1, the Israelite will once again find God's blessing. Kasi ang tagal nilang nabihag eh. Ang tagal nilang naging masama. Pansinin po ninyo yung sinabi rito ni Yahweh, no? Mabilis lamang ito, no? Para may overview kayo sa Jeremiah, no? Kaya't ito ang sabi sa inyo ni Yahweh, nagalit si Yahweh. Dahil sa hindi ninyo pagsunod sa aking mga salita, please take note, this may affect us, no? Hindi ninyo pagsunod sa aking mga salita, tatawagin ko ang mga bansang nasa hilaga, pati ang aking lingkod na si Haring Nebukadnesar ng Babylonia. Sabi rito, sasalakayin nila ang bansang ito at lahat ng mga bansang nasa paligid. Ano pa sinabi? Wawasakin ko ng lubusan ng mga ito at kasisindakan ng lahat ang kanilang sinapit. Hahamakin sila na makakita sa kanila at mananatiling wasak ang lupaing habang panahon. That is what we will get if we keep on disobeying God. Kala nyo sa Old Testament lang to? Hindi. It's happening still. God is the same God before and He is still the same God now. He never changed. Kung ano ang ating itinanim, siya rin nating aanin sa ating buhay. Pagpatuloy, nang pasimula ng paghahari sa Huda ni Jehoiakim, na anak ni Josias, tumanggap si Jeremias ng pahayag mula kay Yahweh. Ito na. Nakakabag din ang Panginoon sa atin, mga kapatid. Huwag mo sabihin na malupit, no? Sabi niya dito, tumayo ka sa bulwagan ng templo at sabihin mo sa lahat ng tao, mula sa mga lunsod ng Huda na naroroon upang sumamba kay Yahweh, ang lahat ng iniutos ko sa iyo, huwag kang maglihim ng anuman, yung kaninang binasa natin. Sabihin ninyo ng word for word, kaya mga pastor, dapat hindi pinipili yung mga pinipreach eh. Ay, ito maganda to para prosperity tayo. No. Kaya nga siguro maraming galit sa akin eh. Because I want to tell the truth. Sabi po rito, verse 3. Baka sakaling sila'y makinig at tumalikod sa kanilang masamang pamumuhay. Anong sabi dito? Kung magkagayon, kung tumalikod man tayo sa masamang pamumuhay, baka magbago ang aking isip at hindi ko na ituloy ang parusang inihahanda ko dahil sa kanilang masamang gawa. That is who God is. Hindi siya yung nagtotolerate ng wrongdoing. Say, naunawaan naman ng Panginoon yan. Hindi nga eh. Hindi niya pwedeng unawain ang kasalanan. Sapagkat ang kasalanan ay hindi kabahagi ng kabanalan ng Diyos. Kaya po ang ating National Head Office people, they are promoting holiness. It should be done in our life as being Christians. Holiness should be there. Kaya, talaga bang magiging banal tayo? Mawawalan tayo ng kasalanan? Of course not. We will still sin. Magkakamali tayo sa buhay. Pero hindi tayo mamumuhay sa kasalanan. Yan ang holiness po. No? Sabi mo sa katabi mo, be holy. So that's number 1, ano? The Israelite will once again find blessing. Yan yung dyan, sinasabi, no, na even us, we will find God's blessing sooner or later. Number 2, the Israelites will once again find God's wonderful plans. Nawala yung plano eh. Di po ba? Ang plano ay para maging pagpapala ang Israelita simula nung nakapasok sila sa lupang hinirang or lupang pinagpala. No po? Pero ano nangyari? Bumalik sila sa mga idol worshiping. Pero still, God's plan will remain in His people. Hindi po mawawala. Kaya sabi po ng Jeremiah, no? Mapapansin nyo, dito lang tayo nakasentro sa book of Jeremiah, no? Subalit ito ang aking sinabi. Pagkatapos lamang ng 70 taon ng pagkakabiyag sa Babylonia, muli kong ipadarama ang pag-ibig ko sa iyo.
Sabi ko naman, no Lord, kung gagawin kong literal ito, baka patay na ako. Hindi ko na mararanasan. Pero ito, nagtiis po ang mga tao ng 70 taong pagkakabiyag so that they will learn. Amen? Tayo minsan, we are passing through stages. Bakit parang ang layo ng Panginoon, kapatid? You ask yourself, alam mo kung bakit? Huwag ka nang pupunta kay Pastor Volter or kay Pastor RJ, bakit kayo naghihirap ako? Bakit? Ask yourself. At one point in time, meron tayong mga pagkakabiyag sa mundong ito. Meron tayong mga tinatagong mga kasalanan. Meron tayong, kaya nga yung grupo nila, Pastor Volter na is that Tinet, no? Talagang pinopromote yung ilabas mo. Because there is peace. There is release. When you mention your sins, iba, may kalayaan ka na. Hindi ka na pwedeng bulungin ng konsensya mo ng satanas pa bulong-bulong na, ikaw nga may tinatago ka eh. There is nothing para i-condemn tayo dito sa buhay na ito. Ano po? Kaya sabi dito, no? Muli kong ipadarama ang pag-ibig ko sa inyo, tutuparin kong aking pangakong ibabalik kayo sa lupaing ibinigay ko sa inyo. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ano pa sabi? Ito yung mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Kaya naman, kahit pa dumaan tayo sa pagsubok, kahit man tayo dumaan sa painful situations in our life, we can be reassured that God will bring us back dun sa plano niya. You just got to wait. You have to be patient. You have to know Him that well. Kasi kung hindi, hinahabol lang natin yung pagpapala ng Diyos, hindi ang Diyos mismo. No po? Kaya kailangan natin to sa buhay na ito. No? The Israelite will once again find God's wonderful plans sa buhay nila. Pangatlo, the Israelite will once again find God's presence na wala eh. Nawala ang presensya ng Panginoon sa kanila nung sila'y bumalik sa kanilang pagkabiyag doon sa idol worshiping. They forgot about God. They completely forgot about all the good things that God did in Egypt. Nawala po yun. Nakalimutan nila kung paano kumilos ang Panginoon sa Ehipto, sa kanilang mga ninuno, at ang kabutihan na ipinakita ni Yahweh para sa kanila. Pero malahabang panahon po yan. Ha? Remember, Egypt has been slave for 500 years. Mahabang panahon, nakalimutan nila yung kabutihan ni Yahweh. Nawala at nahiwalay sila sa presensya ng Panginoon. At one point in time sa buhay po natin, naglalakad tayo sa wilderness. We don't know what we're searching for. Ikot ka lang ng ikot dun. Keep on searching for things. You keep on searching for happiness in wrong companions, wrong people. And then you end up, mas masahol ka pa kaysa yung lumalis ka. You've got to know what you're looking for in this life. Otherwise, nangangapa tayo sa dilim, mga kapatid. We're like blind people walking blindly in this world. You've got to know. Alamin mo, ano ba talaga hinahanap mo? But this time around, nakita ng Panginoon yung pagpapakumbaba ng mga anak niya. At talaga naman, ibinigay niya ang kanyang presensya. Ang sabi rito sa Jeremiah 29:12, kung maganap na ito, kayo'y tatawag, kayo'y lalapit, at kayo'y dadalangin sa akin, and God will listen to them. Amen? So, there are things that we need to do sa buhay po natin, We need to trust God. Hindi po pwedeng you call on Him dahil may utang ka, may bumbay na nakakatok ka, pilit ng pilit sa mga utang natin. Hindi po pwedeng dun ka lang tatawag sa Panginoon kung walang-wala ka na maibayad sa kuryente o sa matrikula ng inyong mga anak. Hindi po pwedeng hanggang dun lamang tayo kasi napakababaw po. We need to call on God because we need God. Amen? You don't just call Him because wala kang pera ngayon. Tatawagin natin ang Panginoon sapagkat kailangan natin ng Diyos. There are greater things
pangangailangan sa buhay po natin, and that is our relationship with Him. You know, without God's presence sa buhay natin, we will end up in so many wrong relationships sa buhay po natin. Do you understand me, dear people? Ano po? Ako, personally, ang dami ko pong kapalpakan sa buhay. Palagi ko naman sinishare to at alam na naman kasamahan ko. Bago po ako naging pastor, ako po ay napakapasaway. Matapang na tao, nakikipag-away, lasinggero, ano pa, lahat ng bisyo na meron ako except for drugs, pambababae. Sabi nila, medyo gwapo daw ako eh. Hindi ko nakasalanan yun. Medyo lang. Napapaaway, napapakompromiso palagi. And I didn't even think that God will use me. No? Pero minsan ginagamit ng Panginoon yung mga taong imposible para ipakita sa mga tao na kayang gawing posible ng Diyos yung mga imposibleng bagay. Amen? Kaya sa buhay po natin, don't be discouraged. Yes, it's painful. Pag dumaan tayo sa mga problema. Pero one day, you will smile. There's a time for everything. A time to feel sorrowful right now, but there will come a time na tayo po'y magiging maligaya muli. Amen? Sa piling ng Panginoon. Kaya dito, the Israelite once again found God's presence in their life. No? Hindi naging balakid ang kanilang masamang buhay sapagkat nung nakita ng Panginoon ang kanilang pagpapakumbaba, nanumbalik ang Panginoon sa kanilang buhay. No? What's the theological analysis of Jeremiah 23? God's intention is for them to follow God. Yun lang naman eh. Simple as that, but it's so difficult for us to follow. Di ba sabi ni Jesus, follow me, doon sa mga disipulo, sumunod naman kaagad, ano? Pero tayo, in our life, when Jesus will say, follow me, teka lang Jesus, may gagawin pa ako eh. Marami akong gagawin eh. Busy ako eh. Kikita pa ako ng pera eh. We keep on doing that. Sabi ko nga sa sarili ko, ano kayo nakain ko, no? Iniwan ko yung trabaho ko, sana hindi ko na iniwan. Pero, sabi ko, kasi tao rin ako eh. Dumadaan din sa paghihirap eh. Kaya naiisip ko yun, ano kaya bumalik ako? Ano kaya magpaalam na ako kay Pastor Volter, no? Mag-ano na ako ng resignation ko na, Pastor, napatunayan ko na walang kabuluhan itong pagpapastor ko. Ano kayo mararamdaman ni Pastor Walter? Abay, may sapak yata ito. Para bang sinasabihan mo kaming lahat, walang kabuluhan. Pero praise God, I'm still here. Amen? Andito ako sa PGL. Sabi ko nga, bakit ba ako tugtog ng tugtog? Ang tanda ko na, 50 na po ako. Hindi naman ako pinakamahusay. Pinakamahusay sa amin si JR. Pero, the passion is there. It's burning. It's not just to play the music. It's to lead people to God. Kaya yung pagtugtog, yes, we need technical things. But most importantly, it's the heart. It's the heart that connects with God ang mahalaga po talaga dito, no? So here, God's intention is for them to follow God, not because the law tells them to do so. Kasi nung panahon, palaging batas eh. Batas, batas, batas. Kaya yung mga tao, hirap na sumunod sa batas. Sa paglilingkod sa Diyos nung panahon, napakahirap talaga. Mag-aalay ka ng ganito, alay ka ng ganyan. May mga sukat ng anong taas, anong haba, napakahirap. Kumbaga, ang hirap i-please ni Lord noon. You really need to follow Him strictly. Kaya nga yung Mosaic Law, yung batas ni Moises, grabe talaga. Very, very detailed, no? Pero dito sinabi, but the time will come for the new covenant to take place. Itong covenant na to, hindi mahirap mga kapatid. Sumunod ka lang sa Panginoon. Yun lamang, no? Sabi rito, sinasabi ni Yahweh, darating yung panahon, nagagawa ako ng bagong tipan sa Israel at sa Huda. And if I may say, tayo po yung new Israel. And God gave us Jesus. And Jesus gave His life for you and me. Ganyan yung kanyang pag-ibig
na hindi mo na kailangan mag-alay ng kung ano-ano. Hindi mo na kailangan sumunod doon sa mga ritual. Ang kailangan mo lamang ay magkaroon ng ugnayan sa ating Panginoong Jesucristo na kahit anong mangyari, para bang mga asawa, may mga asawa rito, no? Kahit anong mangyari, hindi ako titingin sa iba. Nakafocus lamang ang aking pag-ibig sa iyo. Ganon din para kay Kristo. Hindi ako titingin kung ano man ang mga sinasabi ng mga tao. Basta ako, nakafocus ako sa iyo kasi in love ako sa iyo. Amen? No? If you really love God, you got to know Him. Mahirap pong umibig sa Diyos, sa nilalang, even sa tao na hindi mo kilala. Di po ba? Sino po nagmamahal sa Panginoon? Taas ang kamay. Dapat kilala nyo yung minamahal nyo. Kasi kung alam mo lang na, kasi sinasabi nila, kailangan mahalin eh. Kaya mahalin, hindi pwede. Kailangan magkaroon tayo ng relationship sa Lord. Read the Bible so that you will get to know Him better. Discipleship training, kaya kapatid na pumasok pa rin talaga, no? Andyan, itinuturo po talaga yan sa discipleship, no? Kaya napakahalaga po talaga ng discipleship, no? This is the new covenant that God gave us. Kaya naman, si Jesus, ang solusyon sa buhay po natin. He is the one that you're searching for in this life. Even in the Old Testament times, hindi nila alam kung ano hinahanap nila. They're walking around in circles in their life. But all along, yung hinahanap nila, naririyan lang eh. Ang problema, ang daming hinahanap ng tao sa kanyang buhay. Pansinin po ninyo, no? Old Covenant. Very strict. Strict obedience to the Mosaic law. Yung batas ni Moises. Napakahirap. Pero sa New Covenant, God's forgiveness of sin and restoration of Himself to those who will receive Jesus. Iyan lamang ang kailangan natin sa ating buhay. Wala ka nang kailangang hanapin pa sa buhay na ito. Kahit pa magtrabaho ka, if Jesus is in you, you will find peace. Magnegosyo ka, kasama mong Panginoong Jesucristo, you will find peace. Alagaan mo ang pamilya mo, kasama mong Panginoon, you will find peace. Kahit pa umikot-ikot kami nila Pastor Volter, ni Pastor RJ, kung saan-saan, para ibagay ang salita ng Panginoon, kasama namin ng Panginoon, we find peace in this world full of lies. Nakakahanap kami ng kapayapaan sa mundong punong-puno ng kasinungalingan. Nakakahanap kami ng kapayapaan sa mundong punong-puno ng kaguluhan. Nakakahanap kami ng kapayapaan sapagkat nauunawaan namin kung sino yung kapayapaan na nasa aming buhay. Kaya nga palagi ko sinasabi sa mga miyembro ko na even if I die serving Jesus, that's fine. That's fine. Bumabiyahe po kami from Candelaria. How many minutes do I have? Meron pa ba? Meron nag-ano, no? Time na ba ako? Time na? Malapit na. Kilala ako nila eh. Notorious sa time eh. Ano po? Biyahe kami ng biyahe from Cavite to Candelaria. Madaling araw, sometimes midnight, sometimes early morning, 1, 2 a.m. Kasabay namin mga truck. Ang daming mga na-aksidente every single week. And yet, we're still alive because God is a purpose. Kaya habang may purpose ang Panginoon, habang nandito na nabubuhay po tayo, paglingkuran natin ng Diyos. Amen? Huwag tayong mananawang paglingkuran ng Diyos. Dito po tayo magtatapos. Reflection. Are you looking for blessings? Are you looking for a wonderful plan from God? Are you looking for wisdom? Are you looking for love, perfect partner, fortune, fame, or even attention? Are you looking for all of these things sa buhay mo? Hinahanap-hanap mo ba yan, mga bagay na yan? Siyempre, tayo lang ang makakasagot niyan. Ito lang yun. Search for God. Be His disciple. And you won't be looking for anything else in this life. There is contentment in the Word of God. Sabi nga po ng Chronicles, no? If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, I will hear from heaven, forgive their sin and heal their land. Ang ganda ng hamon ng Panginoon sa kanyang mga tao, no?
Just humble yourself, manalangin ka, makipag-ugnayan ka sa Kanya. Hanapin mo siya. Basahin mo Kanya salita at talikuran man kung ano man po yung hindi mabuti nating ginagawa at makikinig ang Diyos sa atin. Patatawarin niya tayo. And He will prosper us. Di po ba? Not sa pera, but in our spiritual life. Lalo tayong lalago. Na po? Kaya ngayong umaga pong ito, ang hamon lang po sa buhay po natin, are you still searching for something? Tayo po yung magsiyuko. Are we still searching for something? Yang bang hinahanap mo ay isang bagay na hindi mo maunawaan kung anong hinahanap mo sa buhay mo. You don't know what you're looking for. You don't even know kung ano yung mga bagay na makakabuti sa atin. But one thing is for sure, dear friends, the Lord knows you. Sapagkat ang kanyang katapatan ay sobrang dakila. Hindi man tayo maging tapat sa Panginoon, siya'y nananatiling tapat sa atin. Amen? Iyan po ang isang bagay na hindi natin maiaalis sa ating Panginoon. Kaya ngayong umagang ito, maaari po ba tayong tumayo? And can we raise our hands to God? Panginoon, nakikita niyo po itong mga kamay ng inyong mga minamahal na anak. Maaari po bang katagpuin niyo po ang bawat isa sa kanilang hinahanap sa buhay, Panginoon? Hayaan mo, Panginoon, kung may mga problema, batid na batid niyo ito, Panginoon. Hindi po lingid sa inyo, Panginoon, ang pinagdadaanan ng bawat isa. Lord, katagpuin niyo po kami, Panginoon, dun po sa mga moments na hindi na namin maintindihan kung ano nangyayari sa buhay namin, Lord. Allow your Spirit to be in us, Panginoon. Gabayan niyo po ang bawat isa sa oras na ito sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tayo po umawit sa Panginoon. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay ng lahat. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan ay aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos. Tapat ka ngang tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi, mundo'y magunaw man, paasahan kang lagi, maging hanggang wakas nito. Kaya, O Diyos, kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin sa buong mundo, sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo't walang hanggan, walang hanggan. Dakila
Salamat, O Diyos, sa iyong salita, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Purihin ka, Panginoon. At lahat ay magsabi ng Amen. Praise the Lord. Muli, salamat po sa ating mga kapatid at kay Pastor Sherwin na nagbahagi ng salita ng Panginoon. So sabi niya, nireveal na niya yung age niya kanina, no? Halata ba? Mga 50 na daw siya, no? Mga 49, mga 40. So, ayan, talagang salamat po. Salamat po. So, nakakatuwa kasi hindi naman din talaga kami nag-usap. Sabi nga niya, iba yung pinrepare niyang mensahe, tapos nagbago din ngayon. So, sabi ko, anong leading ng Lord sa kanya? But, kasi nasa family discipleship series nga tayo, pero we know na ang ilang mga D-group natin ay nasa journey ng life and legacy, and meron 5 movement towards spiritual growth. At ang kauna-unahang pinakamahalaga para mag-move tayo towards spiritual maturity in yung search part. Kaya hindi man kami nag-usap, talagang ang Lord ang nagtuturo sa atin. Kasi until you know what you're searching for, you don't know how to surrender. Yan yung aming mga serye ngayon eh. So, the search, may 5S yun eh. The search, the struggle, the surrender, the service, and then the significance. And ang pinakamahalaga, the search. So, praise the Lord po sa inyong mga buhay. So, bago tayo magwakas sa benediction, ay maaari po ba nating tawagin ang ating mga kapatid at ipag-pray po natin sila. Pasalamatan natin sila at hilingin ko si Pastor Volter para po ipag-pray sila, and then mag-close tayo sa isang benediction. After that, then we go to announcement. So, sige po, tayo naman po ang magpala sa kanila sa pamamagitan ng pananalangin for them. I-anoint natin sila dahil yun nga, malapit na ang PGL. So, sige po, lahat po ng mga kasama sa team. Alam natin ang Diyos ay nagagalak sa bawat isang nagbahagi ng kanyang buhay sa Kanya. At tunay pong magagampanan natin ang hangarin ng Diyos kung tunay nating patuloy ding kakaugnayin siya. At sa oras na ito, ilatag natin ating kamay, tanda ng pakikipag-ugnayan natin sa Diyos at pakikipag-ugnayan din ng team na ito sa Diyos upang maganap ang kalooban niya sa kanilang buhay. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, narito po ang inyong mga anak, inyong mga lingkod. Alam namin, O Panginoon, una sa lahat sila'y iyong mga anak. At kung sila'y mga anak mo, Panginoon, mananatili silang naghahangad na makipag-ugnay sa iyo minu-minuto, sigu-segundo ng kanilang buhay. At yun din ang atas nyo sa bawat isa sa aming naglahad at naglatag ng kamay sa oras na ito. Patuloy kang kikilos at gagawa sa bawat isa sa kanila at sa amin kung kami tunay lang makikinig at tunay pong hihilingin ang gamay mo sa bawat pagkakataon ng aming buhay. At mula doon, hindi kami maliliko ng landas. Mula doon, patuloy kaming kikilos ayon sa iyong kalooban. Mula doon, magiging matagumpay ang bawat hakbangin at gampaning aming tunay na isa sa buhay dahil ikaw ang Diyos na nangako ng iyong presensya, ng iyong pagpapala, ng iyong tagumpay. Hiling namin, O Panginoon, pagkaisahin mo ang team na ito. Ngunit liban doon, O Panginoon, pagkaisahin mo ang kanilang mga tahanan na patuloy na maging udyok at dahilan upang lalo tigit walang maging hadlang sa kanilang paglilingkod. Patuloy kang kumilo sa kanilang mga iglesyang pinaglilingkuran, O Panginoon. Maihayag ang iyong hangad para sa mga gampaning lahat na kanilang sinasamahan. At mula doon, O Panginoon, hindi lamang sila ang lumago, hindi lang sila ang lalo tigit mapagpala. Mapagpala ang lahat ng kanilang aabutin. Mapagpala ang lahat ng kanilang paglilingkuran for your glory and honor. Salamat dahil tutugon ka sa lahat ng kanilang pangangailangan at ipapakita mo tunay kang makapangyarihang Diyos, tunay kang Diyos na nagmamahal at kumakalinga sa bawat isa. Sa iyo ang papuri, pagsambat, pagdakila
sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Purihin ang Diyos. Palakpakan po natin ang Diyos sa kanilang mga buhay. Salamat po sa inyong lahat. Purihin ang Diyos. Sige po, tayo po ay magwakas sa isang benediction. Kung paanong ikaw ang Diyos na nangusap noong una pa man, nangungusap kahapon at ngayon at magpakailanman, patuloy kang mangusap sa aming puso at kami tumugon ng may pag-ibig, pagmamahal at dagliang pagsunod sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Purihin ang Diyos. Salamat po. Salamat po. Ayan po, maaari na pong makaupo ang bawat isa. Ayan, praise God po. Maganda pong umaga sa bawat isa. Ayan, good morning. So, once again po, batiin po natin ng magandang umaga ang ating mga katabi. Ayan, good morning po. So, para po sa ating announcement po, ngayon pong October 25, ngayong Saturday po, magkakaroon po ng youth service po ang ating Timo Teens. So, maaari po bang Timo Teens, make some noise? Yeah. Ayan. So, praise God po sa buhay ng ating mga kabataan at sa mga magiging dahilan kung bakit po magiging maayos ang pagsasagawa ng programang ito. So, we encourage po ang bawat isa, hindi lamang po ang mga kabataan na dumalo po sa Timo Teens this October 25 po, Saturday po. At ito po ay sa ganap po na 3 p.m. to 5 p.m. po. So, yung mga magulang po natin, yung mga anak po natin, is pwede po natin i-invite po dito sa Timo Teens. So, we can have fellowship together po. So, ayun po. So, we encourage po ang bawat isa na dumalo po dito. Ayan, so para naman po sa ating pangalawang announcement, nagkaroon po ng reset and retreat po sa North Bicol District. So, naging matagumpay po ito sa tulong po ng ating Panginoon. So, mamaya po, makakarinig po tayo ng mga testimonies. So, sige po, start na po natin. Maaari po bang tawagan si Brother Emon para po sa testimony po niya sa nangyari po sa North Bicol District. Ayan po. Ayan, kasama po niya ang kanyang may bahay na si Sister Kay. Ayan. Ano yung sasabihin? Ayun po. Palakpakan po natin ang Panginoon dahil 10 churches po yung kasama natin sa reset and retreat sa North Bicol District. So, nagpapasalamat po ako dahil nakikita ko po yung rich history ng ating CTTP churches. So, backstory lang po, sila po yung mga pastors po from North Bicol. Sila po yung nag-mission dito sa Laguna. And then, hindi din po aksidente na kasama namin yung isang kapatid natin from CTTP Victoria na si Yula. So, nakikita ko po yung importance nung as a body, as a church, as a CTTP organization na we build each other up. So, nakita ko po yun kung gaano yung faithfulness ni Lord sa atin, sa kanila, sa kanilang mga buhay. So, marami po akong natututunan personally dahil wala po si Rhea doon, wala si Fatima. So, talagang unang-una po ako yung natututo dahil nakikita ko po yung how different yung ating mga culture sa iba't ibang churches, but pinag-iisa po talaga tayo ng Panginoon. And, yun po. And I encourage po dun sa mga katulad ko po na sometimes sinasabi natin sa ating sarili na hindi ko pa kaya or hindi pa ako yan. But you will see kapag join po kayo minsan, you will see how God works in those sa akin, personally sa akin, how God empowers us
team members, and how God works dun sa mga buhay ng mga kapatid natin from other churches. Makikita nyo po talaga yung faith in action. Talagang there's more to learn than just reading our Bible or reading other books. So talagang let's exercise po yung ating faith and ma-experience talaga natin yung how God works dun sa mga buhay ng taong ito. Yun po. Thank you. Parang ayoko na. Anyway. So sa akin po, simple. Oh, iniwan ako ng asawa ko. Nandito ako nag-intercede sa'yo kanina, tapos ano. Anyway, so napakaganda po ng preaching, no? So i-connect ko. Kaya ko pong sabihin sa tulong ng Lord na yung hinahanap ko ay nakita ko kay Jesus. So hindi na ako naghahanap ngayon, no? So sabi po ni Pastor RJ, sa mga edad na nasa 30 plus anyway, nasa defining stage na daw. Pero tuwan-tuwa kami sa mga kabataan dahil ang naganap po sa North Bicol District ay kakaiba. Dahil nandun po yung mga pioneer, na andun yung mga lola, mga pastor na hindi pa ako pinapanganak, wala, andun na sila. One-way ticket, pastor, no? Pumupunta sila sa Laguna, nagbaba sila, then dito na sila, bahala na ang Lord paano sila babalik sa Bicol. And it's something na memorable for me na kami po sa aming edad, sa aming pong strength, sa provision ng Lord, we're able to serve them back. Tayo naman ang naglingkod. Kaya po, palakpakan po niyo po ang bawat isa sa inyo dahil ramdam na ramdam po namin ang panalangin ninyo. Alam po namin yon. And ito po, personal sa akin na isang mukha po ng discipleship ay samahan at paglingkuran po yung ating mga pastor. Imagine, 12 hours po balikan, so 24 hours yung biyahe. And kung wala po ang panalangin ninyo, sabi nga po ni Pastor sa Candelaria to Cavite, no? Talaga pong kanina, ako po kasi ang nag-drive kay Pastor RJ, kay Pastor Voltaire, salitan po kami ni Pastor RJ. So, ramdam na ramdam, yung last day, tulog na tulog si Pastor RJ, hindi ko na siya ginising. Nung mga 11 ko na tapos siya ginising. So, yung mukha po ng discipleship, makikita nyo po kapag kasama nyo po yung leader nyo at mentor nyo. Kaya po, muli maraming salamat po na kayo po ay willing na sumama sa susunod. At salamat po sa panalangin ninyo dahil kami pong mag-asawa ay marami po kami natututunan sa pagsama nito. And nagiging close po kami sa body of Christ. So si Pastor Sherwin, kaklose ko na nung isang sa Panabo, sa Davao po. Talaga pong nakakagalak po ang puso na dumadami po tayo at yung signature ng Jesus sa Christ of the Philippines ay talagang nakikita na natin sa ating pong discipleship journey. So yun lang po, maraming salamat. Ayan, praise God po. So, praise God po Kuya Emon, sa buhay ni Kuya Emon at ni Ate Kay. Ayan, so ngayon naman po, makakarinig naman po tayo ng testimony po sa Batasan Retreat po na naganap po kahapon lang. So, fresh na fresh pa po ito. Ayan, so, tinatawagan ko po sa unahan si Brother Jancis. And good morning po. Praise God po. Successful po yung ating retreat kahapon sa Batasan. And praise God po kasi po mula po sa Nagcarlan, meron na po tayong mga madaming teams po na magkakasunod na magkahiwalay. Kung ang challenge po ni Ate Kay, wala po si Ate Rhea, si Ate Fatima. Wala po kami kasamang pastor. Wala po si Pastor RJ, wala si Pastor Voltaire. So, praise God po. Meron po tayong 16 na team members, 11 from Batasan, 5 from Nagcarlan, and 32 participants, 27 from Batasan and 5 from Caloocan. So praise God po, simula pa lang dun sa aming mga meetings, na-appreciate din po namin ang Batasan team kasi kami po sa Nagcarlan ay mga bata. And parang sabi ko, talaga kami ba yung magkukoach sa kanila? Kaya na Pastor Johnny, parang nahihiya ako eh. Pero praise God po kasi nakita din po namin yung humility and partnership po and unity in the body of Christ. Nung pumunta pa lang po kami doon, sabi namin nung gabi parang yukos lang to, parang magta-tricycle ka lang nasa Nagcarlan na. Kasi ganun po yung feeling na parang at home kami. And
praise God po dun sa mga testimonies ng mga participants na nakuha din po nila, katulad po nung paano nakuha din ni Pastor Johnny, yung reason ba tayo nagre-retreat. May share ko po yung mga testimonies nung iba. May mga nag-share po doon na nakakapag-confess naman na po sila sa Lord ng kanilang mga kasalanan, mga kanilang kabigatan. Pero iba daw po pala yung feeling kapag nag-confess ka sa mga kapatid mo. Kasi nakakagaan daw and lumabas din sa testimony yung weight na nadidistribute dun sa body of Christ. Lumabas din sa testimonies yung parang para daw silang saging na first teaching, parang unti-unti silang nahuhubaran hanggang sa saging na sila. Hanggang sa, sila, fully known. Fully known. Ayan, yun yung term, fully known. Yun po, no? Praise God. Sa akin din po, personal testimony ko naman po, first time ko po kasing mag-lead ng small group and nandun po na nakakalungkot din marinig minsan talaga yung mga pinagdaanan ng ating mga kapatid. Pero nandun po namin nakita talaga yung kahalagahan ng confession and accountability sa bawat isa. Kaya ang encouragement ko din po sa atin sa church, kung meron pa po kayong hindi nako-confess sa inyong D-group, confess nyo na po. Huwag nyo nang isahin. Huwag nyo nang mag-isa lang kayo dyan. Ang bigat-bigat niyan, ibigay nyo sa iba. Ibigay nyo sa... kasi, di ba, nabibigatan tayo, tapos magre-reklamo tayo, ang bigat-bigat, ibigay mo sa iba. So, ayun po. Ayun, sobrang blessed din lang din po ako sa nangyari po sa batasan and praying po din na marami pa pong tayong makasama sa mga gantong events. Thank you po. Praise God. Praise God po. Ayan. So lastly po, sa ating announcement, ang women's ministry po ay meron pong meeting after the service. So at this moment po, dadako na po tayo sa ating pong small group discussion. So bibigyan po namin kayo ng 15 minutes to gather and make a group po and discuss po yung naging message po kanina. So at least po, yung mga takeaways po natin. So at least po meron po tayong 3 to 4 members po sa isa pong grupo para mas mabilis po and effective po yung ating discussion. So yun lang naman po, pwede na po tayo mag-proceed. Thank you po and sa Diyos po ang papuri.